Ito more on opinionated ang video natin ngayon at papansinin natin si Tyrese Haliburton mga idol dahil para sa akin ay medyo nakukulangan ako sa kanyang performance ngayong finals. Yes, may game winner siya which is big at yun nga po ang nagpapanalo sa kanila noong game 1. Pero if you remove that shot sa equation po natin, masasabi talaga nating below average ang performance na pinapakita niya. Sa tingin ko ang tamang word ay subpar, meaning below a usual or normal level or standard sabi nga sa Merriam-Webster's. Kasi nag-average lamang siya ng 15.5 points, 6.5 rebounds, and 6 assists per game on 50% shooting from the field at 33.3% naman mula sa tres. Disenteng mga numero naman din to mga idol, kaso nag-average din siya ng 4 turnovers per game. Hindi po maganda yung 6-to-4 na assist to turnover ratio when in fact si Haliburton ang nangunguna dyan sa buong NBA at kilala siya bilang isa sa mga more efficient guards ng liga pagpatungkol sa stat na ito. Tignan natin ang laro niya noong Game 2 mga idol. Tinao po siya ni Dort dito na first team all-defender ng NBA ngayong taon. Sa mga hindi po gets yun, mythical 5 po siya ng mga malalakas sa depensa at isa si Dort sa 5 na iyon. Kaya rin mahirap pa to para kay Hali. Kaya nagsiscreen sila para maalis si Dort dyan. Pero Cason Wallace naman po ang nagsiswitch na isang mahusay na defender din. Wala pa namang achievements tong si Wallace sa murang karera niya sa liga pero kahit nung rookie pa lang to ay pasok na kagad siya sa rotation gawa nung maaasahan mo siya na guard defender. So dyan pa lang, switch or no switch, magaling na defender na kagad ang natutoka kay Haliburton. So maaari mong sabihin na nakaka-apekto to sa kanya. Pero hindi rin kasi siya nagiging assertive dito. Like nung nasa loob na, hindi man lang niya kinaldag tong si Wallace para maging malalim pa sa loob. Kasi kung Lebron yan or someone na talagang gumagamit ng katawan nila, malamang lelay up yan. Ang nangyayari tuloy ay nagiging predictable siya. Alam na nila na ipapasa na niya yung bola. Itong si Dort, andyan para mag-help. Pero alam din niyang one pass away lang siya doon sa shooter na tinatao na niya. Kaya nako-contest niya pa rin ng maayos. Dito rin, una ay tinatao siya ni Dort tapos nung may screen, boom, J-Dub naman na all defensive second team naman din ngayong taon. So pangalawang mythical 5 yan sa depensa. Mahusay din na defender. Kapag ganito mga idol, malamang syempre ay mahihirapan siya at mahusay nga rin po yung tumatao. So hindi na pinipilit ni Haliburton to. Hindi rin siya nakagawa ng magandang look sa kakampi niya. Kaya ang nangyayari, nagre-reset ang opensa. Dahil din hindi po mas focus ang OKC kay Nembhard ay may mga times na siya pa nga ang nagiging primary ball handler para sa Pacers. Kaya parang andali tuloy siyang bantayan nitong OKC mga idol kasi parang nagkukulang siya sa physicality lalo pa at finals to. Hindi na naman siya nag-penetrate at pinick up na naman niya ang dribble kahit wala pa siyang nakikreate na advantage. Kudos sa defense ng OKC din mga idol dahil nagagawa nila to kay Hali. So again, nagde-defer siya kay Nembhard na di tulad ni Haliburton dito ay nakapasok kahit papaano at nakapangisda ng foul. More of ganyan din sana mula kay Haliburton, di ba? So nagagets nyo yung point natin dito mga idol. Ganyan siya most of the time Pagka may screen, pick up agad ng dribble. So matik alam na kagad ng depensa na ipapasa niya yon. Or kung hindi, may hirapan siyang tumira. Hindi nga nagiging assertive mga idol. Hindi rin naman kasi pambarakuhan yung katawan ni Hali para makipagbungguan sa labas. Pero hindi naman din yung dahilan si Shai nga. Halos same lang sila ng build pero ang takaw makakuha ng foul. Kaya kahit may decenteng mga numero siya, 15 points a game, pero underwhelming pa rin yon at finals to. Pinasa na naman niya ulit at hindi nakapag-penetrate. Ito, na-feature na natin to sa unang video natin about sa Game 2 ng finals at even si Chet nga mga idol, sa pagkakataon na ito ay hindi nagawa ng paraan ni Hali na makascore. Pero at least, di ba, nakapasok siya inside the arc. Kaso natitigilan lang din talaga. At ayun, alam na ng iba na ipapasa na lang din niya to. Kasi things are better talaga kapag nagpe-penetrate siya mga idol. So J-Dub pa rin ang katapat niya pero ngayon po ay nag-decide siyang pumasok at pinanatiling buhay ang kanyang dribble. E di ang nangyari ay nagsilapitan ang mga defender sa kanya, mas mahirap ang OKC sa ganito at nagiging domino effect na nga rin yan nung nag-kick out siya. Hindi man pumasok pero kita nyo naman, good look ang nangyari. Naging agresibo na nga lang din sa scoring sa Haliburton noong 4th quarter na at tambak na ng malala ang kanyang team. Hindi yan nagpupull up ng ganyan sa mid-range kanina, pero kaya naman pala niyang gawin. Again, opinion ko to mga idol. Hindi ko sinasabing nagmamagaling ako at hindi rin naman masama yung may sariling opinion. Para lang sa akin kasi, ang napansin ko ay hindi nga siya assertive gaano sa laro. Naging assertive na lang noong all said and done na ang game sa 4th quarter pero bago yung quarter na iyon, 5 points, 3 rebounds, 4 assists, and 3 turnovers po ang stats ng Haliburton mula 1st hanggang 3rd quarter. To which dapat ay higitan niya pa ang production niya na yan para magkapag-asa sila kontra sa Thunder team na ito. Maaaring dahilan din mga idol ay nagiging point guard lang din siya para sa team niya which is acceptable naman. Pero yun nga, opinion ko, dapat mas maging agresibo siyang umiscore. Kung agree man kayo sa sinabi ko o hindi, bahala kayo mga idol. Let me know in the comments kung ano po yung masasabi nyo. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button,
mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.